Marami sa atin gustong masubukan yung street GP concept o gusto mag-build ng street GP concept pero nalilito sila kung paano. So, bigay tayo ng idea. Wala tayong pinagkaiba sa circuit concept. So, bigyan ko kayo ng idea kung paano siya mabuo. At itong sa akin, basic lang to. Hindi siya pang maliin ng pyesa pero ang kagandahan nito, mabibigay ko sa inyo yung basic guide para makapagbuo ka ng street GP concept na motor. So ito isang concept na sumisikat ngayon, lumalago, mabilis, ang daming may gusto kasi maganda, maporma at good na good pang daily. So pakita ko sa inyo para hindi rin kayo maligaw sa mga gustong matry. At yung mga naka street GP concept na meron pang mga kulang o naguguluhan kung paano yung tamang build nila. So bibigyan ko kayo ng tips and idea. So itong akin, yung build ko hindi to pang diinan. Kasi yung pangdiinan, yun na yung sa pyesa na yun nagkakatalo. Sa mga mamahaling pyesa. Yung sa atin, guide to para sa mga nagsisimula. Ang kagandahan ng ganitong build, mura, hindi masakit sa bulsa. Hindi katulad ng ibang concept na kailangan mo ng maliin na pyesa at mga modification na malidiin, matitindi at mahirap. Ito, hindi. Madali lang. Pakita ko sa inyo, tara. So ito guys, si Bullet, ang ating Raider 150 Fi. So magbibigay tayo ng basic guide para sa pag-build nito. So ang pinakauna, siyempre, ang racing seat. So street GP concept dapat naka-racing seat. Kaya nga siya tinawag na street GP concept. Look siya na ready to race track. Parang ganon. Kaya siya tinawag na street GP concept na street legal. Kailangan ang upuan mo ay racing seat. Yan, requirements yan kung mag-street GP concept ka. Number 1 yan, dapat hindi yan makawala. Shock mo is fully adjustable o kahit may baso. Tanong lang natin, bakit kailangan ganun? Kasi sa street GP, kaya siya tinawag ni street GP, is look siya na ready to race track. So sa race track kasi ang mga shock na ginagamit doon is fully adjustable. So mas maganda naka fully adjustable ka. The next is syempre yung ating mags. Kahit stock naman sa Raider, okay lang. Yung size tayo ng gulong, 90-80 harap, 90-80 likod, goods din, or 180 likod, 90-80 harap. Okay, dito naman tayo, bandang taas. Kailangan o mas maganda kung naka lever guard ka. Yan, sa street GP o sa racetrack kasi ginagamit yan. Meron niyang mga mas magagandang klase, pwede niyo subukan. Ito, budget meal, di ba? Tapos ito, side mirror, okay lang kahit may side mirror, street legal nga syempre. At number 2, yung quick throttle. Yan. Ang gamit ko is UMA quick throttle na pinalitan ko ng switch. Alright. Dito, ang gamit nating mags is Racing Boy RB10. Yan, pinakulayan natin ng pink. Yan, signature kasi natin yan. And naka RK chain set tayo. Mas maganda kung naka 415 ka, pang diinan din na pormahan. Pero kung pang daily, yan, goods din naman. Okay, next natin dito sa concept is shifter. Mas maganda o kailangan talaga, no? Ganito kasimple yan kung bakit medyo ako sa shifter. Sa shifter kasi mas maganda kung makakalagpas siya ng mas mataas pa sa swing arm mo. Dahil nga street GP concept, kailangan mataas siya dahil kung sa racetrack ang pag-uusapan, dapat mas hindi siya aabot, hindi siya sasayad. Ganun yung konsepto na itong shifter. Mas mataas, layo. Dati tayo naka RCB na na banana type, yung pinakauna pa. Kasi ang ganda nun, mataas, ganito rin kataas. So ito, naisipan ko magpalit. Wala lang, may mapalit lang. Pero goods din dahil mataas. Kung bumaba yan ng mga banda rito, hindi siya good sa akin. Para sa akin mga S4. Para sa akin lang, hindi siya pasok para sa akin yung mga S4 na RCB, yung kadalasan nakikita natin. Ewan ko lang, para sa akin lang naman. Kasi sobrang baba nun. Kung pag-uusapan ng racetrack, kaya nga street GP, kung racetrack ang pag-uusapan at yung shifter na yun gagamitin mo sa racetrack, sayad siya o talagang disgrasya. So yun lang naman, opinion ko lang naman. Kumbaga kung ako yung tatanungin, di ba, sa shifter. Pero syempre napaka-importante kung naka street GP concept ka, syempre GP shift dapat, no? GP shift. Pabaliktad na yung shifting. Lagayan ng plate o plate holder na ganito.
Hindi naman siya necessary palitan kung gusto mo lang para mas sexy look lang. Hindi kailangan palitan, pero wala lang, trip ko lang. Kahit naman yung stock goods lang, hindi naman yun hindi naman big deal yun kasi nga pan daily eh, 'di ba? O ngayon, syempre pinaka-important thing dito sa atin is yung ating elbow, no, high mount elbow. Meron ako mga nakikita street GP, yung elbow nila standard. Para sa akin negative yun kasi sa akin lang baka masamain nyo eh. Para sa akin negative yan kasi yun nga, kung pag-uusapang racetrack o yun na nga kasi yun dun siya binase o dun siya hinango eh, di ba? Sa street GP or racetrack build, circuit concept o kung ano man tawag nyo dyan. Kung naka pipe ka, syempre dapat yung pipe mo malabong sumayad pag humiga yung motor. Ganon din sa shifter. Kung may basis tayo, di ba? Sa karga ng motor wala tayong sa makina. Hindi siya kasali. Alright? So, yun lang naman yung pinagbasehan ko. Sarili kong opinion yun. Sana huwag yung masamahin. Yan, yung pinakita ko dito, basic guidelines ko lang. Para meron din kayo idea.